May sariling pagawaan ang MILF na mga armas na mas malalakas pa sa mga baril na gamit ng Special Action Force. Ito naman ang binunyag ng isang dating mataas na opisyal ng PNP Intelligence. At napagalaman naman mula sa ilang taga-militar na mahirap talaga makalabas ng buhay sa lugar na pinasok ng PNP Special Action Force. Exclusive, nagpapatrol, Henry Omaga Diaz. Kapansin-pansin sa mga napatay na SAF troopers na matitindi ang mga tinamo nilang sugat. Marami ay halos wakwak ang ilang bahagi ng katawan sa iisang tama ng bala. Mula sa sniper rifle na Barrett na isang malakas na rifle na may kapabilidad na pumutok ng 1 kilometro ang layo. Hindi gaya ng mga baril ng SAF na may kakayahan lamang ng 500 metro. Ayon kay dating PNP Director for Intelligence Buggy Mendoza, may sariling pagawaan ng armas ang MILF. Yung weapon of choice ng MILF ay yung caliber 50 sniper rifle na napakarami ng biniktima yan, armed forces, etc. Marami sila nito, mga 30 to 40 plus kasi meron silang production capacity kung paano nila gawin ito sa improvised manner. Gumagawa sila nito. Sa isang video na pinakita ni Mendoza, makikita ang gawaan ng mga baril na umanay sa loob ng kampo ng MILF. Noong 1998 pa raw nagsimula ito. Nakadevelop na sila ng kanilang teknolohiya sa paggawa ng baril hanggang sa nagbebenta na rin sila sa ibang grupo, kabilang na ang Abu Sayyaf. Pero ang pangamba ni Mendoza, kung may weapons factory ang MILF, mabubuwag ba ito kahit na mabuo ang peace agreement? Buti sana kung deklarado yun sa gobyerno, kung ito ay not declared. It's another national security concern. Dahil dito, gusto mismo ng Association of Generals and Flag Officers Incorporated na ihinto muna ang peace talks. The peace talks, which includes the deliberation of the Bangsamoro Basic Law, should be suspended. Okay. Why is until things are clarified, until we are satisfied that the MILF is a credible organization that has control over its forces. Pero hindi lang malakas na armas umano ang dahilan kung bakit namasakir ang mga pulis. Ayon sa ilang nakakaalam na militar, the box ang tawag sa area ng Mamasapano, Sharif Agwak, Pagatin at Salvo sa Maguindanao. Dito rin ang 105th Base Command ng MILF. Buwis buhay daw talaga kung papasukin ito. Hindi ito mapasok kahit na ng militar kung walang air at ground support. Ibig sabihin, kung wala magbobombang kanyon at eroplano, makukuyog ang tropang nasa lupa. Kaya't ang hinahanap pa rin ng ilang grupo ng militar at pulis na ayaw magpakilala sino ang gumawa ng planong paglusob sa lugar at sino ang nag-aproba nito. Henry Omaga Diaz, ABS-CBN News.